Tayo po ay hahandugan ng isang awit mula sa Christ the King Mission Seminary Seminarians sa awiting Joy to the World. While they were in Bethlehem, the time came for Mary to have her baby. She gave birth to her first son, wrapped him in cloth, and laid him in a manger. There was no room for them to stay in the inn. An angel of the Lord appeared to the shepherds, and the glory of God shone over them. They were terribly afraid, but the angel said to them, "Do not be afraid, for I am here with good news to you, which will bring great joy to the people. This very day, in David's town, your Savior was born, Christ the Lord." In behalf of Christ the King Mission Seminary community, we wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Pinagdarasal din po natin ang mga volunteers na nagsasagawa ng makataong paglilingkod sa malalayong pook. Panginoong aming Diyos, itinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga kusang loob na nagsasagawa ng makataong paglilingkod, lalo na po sa malalayong pook. Damang-dama po ng sambayan ng Pilipino ang kanilang pagkukusa, lalo na ngayong may pandemya. Nararamdaman din ang kanilang agarang kusang loob na pagtulong sa mga labis na naapektuhan ng mga nagdaang malalakas na bagyo sa Marikina, Montalban, sa Bicol, sa lalawigan ng Quezon at sa Cagayan Valley. Ingatan at ilayo mo po silang lahat sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Manatili silang matatag sa kabila ng mamaaring hindi mabuting epekto sa kanilang kalusugan at pamumuhay ng kanilang paglilingkod, at lalo na sa mga pagkakataong
nakararanas sila ng kawalang pag-asa. Maging maunawain at may pakikipag-isa sa kanila ang mga nakakasalamuhan nila sa kanilang gawain. Nawa, dumami pa ang mga kusang loob na ito na maghahandog ng kanilang sarili. Oras, panahon, at lakas sa makatao nilang paglilingkod, lalo na sa mga malalayong pook ng Pilipinas. Ang lahat na ito'y aming ipinagpamanalangin sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo. Amen. Amen. Magsiluhod para sa panalangin kay Jesus, ang banal na salita. O Jesus, banal na salitang nagkatawang tao, buhat sa simula ay nararayan na. Mula pa noong una, ikaw ang anak, kaisa ng Ama at ng Espiritu, tatlong persona, iisang Diyos. Ngunit sa kaganapan ng panahon, ikaw na siyang naglalang sa tao ay naging tao ring totoo. Sa pamamagitan ng Diyos Espiritu Santo at ni Maria, ikaw ay iniluwal bilang si Jesus, ang banal na salitang nagkatawang tao. Pumarito ka sa daigdig upang iligtas ang sangkatauhan, gayon din para ipamalas kung paano mamuhay at magmahal. Kalaunay mararanasan naming ang pag-ibig at pag-iral. Mahal naming Jesus, buhay na salita, turuan kaming sumunod sa iyong kalooban, upang paggiliw naming laan ay maging katotohanan. Hindi kailanman mawawaglit sa pagsambit o awitan, dumudulog kami sa panalangin at tayo'y nagkakatipan, kasama ng Ama at Espiritong Banal. Sa pag-ibig maging paglilingkod, tayo'y magkakabuklod kapiling ng ating mga kapatid at kapwa, lalo na ng mga nangangailangan ng pagkalinga, sapagkat kung ano ang ginawa namin sa isa't isa, ay ginawa rin namin sa iyo. Sa iyong pangalan, dumadalangin kami sa anumang paraan at palagi. Amen. Magsiupo po. Mapagpalang araw sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream na handog sa inyo ng Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word, GMA Network Facebook page, Moments with Father Jerry Orbos at mga partner pages. Ang tema ng ating misa na pinagsasamahan natin sa mga susunod na mga araw dito sa Shrine ay #PasCovid, Halina Jesus, Banal na Diwa, aming pag-asa at galak sa panahon ng COVID-19. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na araw ng Misa de Gallo. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Pablito Tagura, SVD. Magsitayo po at magsisimula na po ang misa. Amo
pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananapos. Kami iyong bayan, bigyang lakas loob. Hinihintay namin pagdating mong puspos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. O Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo. At sumainyo rin. Mga kapatid, bago natin pagpatuloy banal na misa, atin pong aminin ang ating mga pagkukulang, humingi ng kapatawaran sa ating maawain at mapagmahal na Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kaluwalhatian, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen upang kami lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin nang maririnig. Mga gulod, tinaak upang ako'y makanig.
Itong aking mangingibig ay katulad nitong usa. Mabilis kung kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka, halika aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tingna't namumukadkad na. Ito na ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy humuhuni, kumakanta. Yaong mga bagong igos ay hinog ng para-para. At ang mga punong ubas ay bulaklak ay hitik na. Tayo na aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa kabatuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan. At nang akin ding marinig ang tinig mong ginintuan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alipat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asay na sa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Magsitayo po bilang paggalang sa mabuting balita. Emmanuel, You are the joy of every human heart, King of all the nations, Lord Jesus come. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabururan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binat niya si Elizabeth.
Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sangkol sa kanyang tiyan. Nabusbos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niya sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Father. Ang pakay po ni San Lucas sa ating ebanghelyo na narinig ngayong umaga ay pagtagpuhin o pinagtagpo ang dalawang babae, si Maria at saka si Elizabeth, na sila'y tumanggap ng napakahalaga na biyaya. Si Elizabeth ay nagbuntis kay San Juan Bautista na siyang mag-aanunsyo ng pagdating ng tagapagtubos. Si Maria naman ay magbubuntis ayon sa pananalita ng anghel ng anak ng Diyos na si Jesus. Sila'y nagsama sapagkat gusto nilang ibahagi sa isa't isa ang magandang balita. Kaya nga, sabi ni Elizabeth, "Pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan." Nakilala ni Juan ang tagapagtubos, bagabat siya'y nasa sinapupunan pa ng kanyang ina. Natuwa at nagalak ang bata dahil tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa magitan ng kanyang anak na si Jesus. Si Maria ang siyang huwaran natin o ehemplo ng pananalig at pagtitiwala sa Diyos. At sabi nga ni Elizabeth, "Mapalad ka sapagkat nanalig ka. Nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Sapagkat sinabi ng anghel kay Maria, "Ikaw ay magbubuntis, Maria, at napakadakila ang iyong magiging anak, sapagkat ang kanyang pangalan ay Jesus, Mesiyas, tagapagligtas ng sanlibutan." Nagalumihanan si Maria sapagkat sabi niya, "Paano mangyayari ito? Wala pa naman akong asawa." Huwag kang matakot, Maria, sapagkat sa magitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na ikaw ay magbuntis. Bagamat hindi lubos-lubos na naintindihan ni Maria ang mga pangyayari, sinabi niya, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. I am the handmaid of the Lord, let it be done to me according to your word." As they say, Mary would not have conceived unless she believed. Marami pong mga ibang denominations or other religions na binabatikos po tayo
sapagkat sinasabi nila, bakit kayo sumasamba sa isang babae na katulad din nating tao? Hindi naman sa Diyos. It is idolatry. You're worshiping somebody who is only a human being like us. Hindi po natin siya sinasamba. Siya po'y pinaparangalan natin dahil sa kanyang pagtugon sa kagustuhan ng Diyos. Tayo natubos sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kanyang pagsang-ayon sa kagustuhan ng Diyos. Sapagkat kung hindi natin po siya parangalan, pwede nating ihalintulad o pwede nating ihambing ang ating mga sarili sa isang babae o nobya o girlfriend ng isang lalaki. Sabi niya, ako'y sasang-ayon sa iyo na papakasal sa iyo. I'm ready and willing to marry you on one condition, na hindi ko pwedeng mahalin ang iyong nanay. I love you very much. I pledge my whole life to you. I'm ready and willing to marry you and live the rest of my life with you. But there is one condition, I cannot love your mother. Pwede ba iyon? Hindi po pwede. Sapagkat kung mahal niya ang kanyang mapapangasawa, mamahalin niya rin ang nanay ng kanyang mapapangasawa. Gayunon po tayo mga Kristiyano, mga binyagan. Kung mahal po natin si Kristo, dapat mahalin din po natin ang kanyang ina na siyang nagdalang tao sa kanya at siyang sumang-ayon sa kagustuhan ng Diyos upang tayo'y matubos. Mga kapatid, si Maria ang siyang sandalan natin. Si Maria ang ating pag-asa sa panahon ng pandemya. Sa panahon ng mga matitinding pagsubok, si Maria na ating ina ang siyang tutulong at sasaklulo sa atin. Ibubulong niya kay Jesus ang ating mga pagsusumamo at kahilingan. At alam niyo po, ang unang milagro na ginawa ni Jesus, ginawa niyang alak ang mga tubig. Ang tubig ay dahil sa tulong ng ating inang Birhen. Nung nagpakita ang ating inang Birhen kay Juan Diego noong 1531 sa Guadalupe, ito ang sabi niya, "No temas, hija mío, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Don't be afraid, my son. Am I not here, who am your mother? Que va a pasar ahora, nada no te preocupas. No estoy yo aquí, que soy tu madre." What's going to happen now? Nothing. Don't worry. I'm here, right? Mom's here, or your mother is here. Sa ating ebanghelyo ngayong umaga, sinasabi na narito ang ating inang Birhen. Siya ang tutulong sa atin. There's nothing to worry because Mary is our mother. And so, my dear brothers and sisters, let us pray for the increase of faith na sana'y kagaya ng ating inang Birhen, dadagdagan din ng Panginoong Diyos ang ating pananalig sa Kanya. But how can we picture, paano natin may isasalarawan ang pagtitiwala o pananalig sa Diyos? Meron pong isang kwento. Ang tatay at ang kanyang anak ay they were crossing a river, and the current was very strong, at natakot ang anak
At sabi niya ng tatay, "Huwag kang matakot anak, kakapit ka lamang sa akin at hindi ka mapapahamak, hindi ka matatangay ng malakas na agos." Pero anong sabi ng bata? "Itay, hindi ako ang kakapit sa iyo, kundi ikaw ang hawak sa akin. Hawakan ninyo po ang aking kamay, sapagkat sigurado po na hindi nyo ako bibitawan kahit anuman ang mangyari." Tama po, sapagkat ayon kay Propeta Isaias, ito ang sinabi ng Panginoon, "For I am the Lord your God, who grasp your right hand. It is I who say to you, do not fear, I will help you." Yes, do not fear, I will help you. Ako'y sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, lingatan at ililigtas. Ako si Yahweh na iyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Tutulungan po tayo, sasakluluhan po tayo ng Diyos dahil sa pagtulong ng ating inang Birhen. I would like to end this homily with some lines taken from the book of Father Ronald Rollheiser, OMI. He is talking about faith. And so he asks, what is faith? Faith doesn't have you believe that you will have no worries, or that you will not make mistakes, or that you and your loved ones won't sometimes fall victim to accident or sickness. What faith gives you is the assurance that God is good, that God can be trusted, that God won't forget you, and that despite any indication to the contrary, God is still solidly in charge of this universe. Faith says that God is real and God is Lord, and because of this, there is ultimately nothing to fear. We are in safe hands. Reality is gracious, forgiving, loving, redeeming, and absolutely trustworthy. Our task is to surrender to that. Wala tayong dapat katatakutan, sapagkat sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, sinabi niya, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Sa magitan ni Maria, wala tayong katatakutan, sapagkat sa ating debosyon kay Maria, tayo'y ilalapit sa Panginoong Hesukristo. At ayon sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Magsitayo po tayong lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaruan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, doon magungulang paririto at hukom sa mga nangangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Marapat lamang na papurihan ang Diyos, hindi dahil nakatanggap tayo ng biyaya, kundi dahil mula sa Kanyang kabutihang loob, patuloy ang Kanyang pagbibigay. Bawat kahilingan, tugon po natin, Panginoon, biyayaan mo kami. Panginoon, biyayaan mo kami. Para sa mga pinuno ng ating simbahan, maging masigasig nawa sila sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Para sa mga pinuno ng ating pamahalaan, magpakita nawa sila ng natatanging pagpapahalaga sa kapakanan ng mga dukha at aba, sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod at makabuluhang programa. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Para sa mga pamilya, maging tagapagpalaganap nawa ang bawat miyembro nito ng pag-ibig at kabanalan tungo sa pagkalahatang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, maging bukas nawa tayo sa pagbabahagi ng talino, oras at pag-ibig sa kapwa, bilang tanda ng ating pasasalamat sa lahat ng biyaya ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Para sa mga namayapa nating kapatid, makita nawa nila ang Diyos na nananabik sa kanilang pagpasok sa Kanyang tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Dumalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Mapagpalang Ama, ipagkaloob mo nawa ang aming mga kahilingan. May pagdiwang nawa namin ng may galak at lubos na pasasalamat ang pagdating ni Jesucristo ng anak mo at aming Panginoon. Amen. Has power to save us. Make
Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghain na kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunitan namin sa mahal na Birhen, inihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birhen sa Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinagandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon, Santo makapangyarihang Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas na panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Ernesto naming Obispo at ng Tanang Kaparihan. Kasama alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa magitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin na kami yadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, italayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga nyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsipo po ang lahat. Paalaala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay, magsisimula sa kanang bahagi na nakaharap sa altar. Pakiintay po lamang ang mga usher upang magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako ay mawalay sa iyo. Amen. Balang araw ang liwanag,
sa bibig ng mga pipig. Pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Ang sa iyo ay nangakong galakyaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo'y sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpapala. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa paggunitan namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob, upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga intensyon sa mga nakalagay sa Belen. Sa pagdating ng iyong anak sa aming mundo, pinag-ugnay niya kami, O Ama, sa iyo, sa kanyang pagbalik sa iyo. Dala niya ang aming pagkatao at pagsamo. Dinggin mo, Ama, ang mga panalangin na aming inalalaan sa iyo. Naway sa tulong at panalangin ng mahal na ina, ng iyong mga anghel at mga santo,
makarating sa dakilang harapan mo ang aming panalangin at pagsamo, at naway maging kaaya-aya sa iyo. Ipagkaloob mo, umaaway Ama, ang mga ito, kung ito'y naayon sa dakilang kalooban mo. Ito'y hinihiling namin sa ngalan ni Hesus, ang banal na salita na nagkatawang tao. Amen. Magsiupo po para sa ilang patalastas. The Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word, together with the Garden of Jesus, the Divine Word Community, will celebrate the Missa Aguinaldo, or Christmas Eve Mass, on December 24 at 8 p.m. This is live-streamed and open to the public at the shrine. For those who wish to physically attend our Masses in open air, the shrine has set up a video wall outside the shrine. The 10 p.m. Christmas Eve Mass on December 24 will only be viewed online. Our Shrine 2021 calendar and Tala ng Alay Ko kay Kristo, ngayong #PasCovid, are now available outside the shrine. You may write your prayers in the stars that will be placed in our Christmas tree and will be blessed in every Mass. For our online viewers, you may click www.bit.ly/talapascovid to submit your prayer intentions. Support our social services and development ministry in their project to help indigenous farmers and indigent families by buying their black rice products outside the shrine. Journey with us this #PasCovid. We will invite you to like our Facebook page and YouTube channel. Just search Shrine of Jesus, the Divine Word for announcements, spiritual reflections, and other church activities. Thank you. Magsitayo po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo at hingin ang biyaya ng Diyos. Ama naming mapangyarihan, Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay. Hinihintay nating bumalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin ang nawang pumuspos sa inyong pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Pag-asa tayong maghihintay sa ating Diyos na may pagliligtas, at kay Jesus na siyang tanging gabay ng mga taong humahanap ng landas. Tayo't hanapin ating kaligtasan, tanging kay Jesus at matatagpuan. Ang panahong ito dapat paghandaan sa pagsalubong kay Jesus kahit kailan. Buong pag-asa tayong maghihintay sa ating Diyos na may pagliligtas, at kay Jesus na siyang tanging gabay ng mga taong humahanap ng landas. Ang harit man
Diyos na